5:18 na ang lupa ay gagawing isang paraiso gaya ng nilayo ng Diyos mula pasimula. Tunay naman sa sinabi ni Jehovah sa Isaiah 55:11 na magdilig kayo ng aking salita na lumalabas sa aking bibig ay makapagtitiwala tayo na malapit ng tamasahin ang namamalaging kaginhawaan dahil gagawin ng bago ng Diyos ang lahat ng mga bagay. Sa pagpapatuloy pa ng hula sa Apokalipsis 21:5, basahin natin yung kasunod. Ganito ang sinabi niya, narito, ginawa kong bago ang lahat ng bagay. Gayon din, sinabi niya, isulat mo sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at totoo. Kaya naman na makatitiyak tayo at malapit nang maganap ang mga bagay na ito. Subalit bago nito, kailangan tayong manatiling malakas sa espiritual sa pamamagitan ng pagkakaroon ng lubos na pagtitiwala at pananampalataya kay Jehovah. Kaya sa ikatlong tatalakay natin kung paano natin ipapakita ang ating pagtitiwala kay Jehovah. Sa pamamagitan ng pag-aaral natin ng salita ng Diyos, nalalaman natin kung saan tayo nalalaman natin na tayo ay nabubuhay na sa pangwakas na bahagi ng mga huling araw. Gaya ng binabanggit ng ikalawang Timoteo 3:1-5. Kaya bagaman hindi ipinaalam sa atin ang eksaktong araw ng panahon ng katapusan ng sistemang ito ng mga bagay, nalalaman naman natin kung nasa ang yugto na tayo ng bahagi na tinutukoy ng Biblia ng mga huling araw. Diba? Sa pamamagitan nun, lalong sumisidhi ang ating pananampalataya kay Jehovah. Kaya naman ang Diyos ng buong kaaliwan ay gumawa ng sapat na mga paglalaan upang tulungan tayong harapin at batahin ang mahihirap na panahon ito. Paano? Halimbawa kung may pagkakataon na hindi na natin alam ang sasabihin natin dahil sa bigat na nadarama natin. Ano ang dapat natin gawin? Tama, huwag susuko. Ipinapayo ng ikalawang Korinto 1:3 na tayo ay laging lumapit sa Diyos ng buong kaliwan at tandaan na nauunawaan niya ang ating nadarama at mga pangangailangan. Ganito nga ang sabi ng isang brother, kung minsan kapag naguguluhan ako, hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko sa panalangin. Pero alam kong naiintindihan niya at tinutulungan niya ako. Oo, pangunahin na ang pagtitiwala na diringgin tayo ni Jehovah sa pamamagitan ng panalangin. At ikalawa, maaaring mas gumaan ang pakiramdam natin kapag ibinuhos natin ang ating puso sa Diyos na Jehovah sa pamamagitan ng panalangin. Kumbaga para itong therapy, para gumaan ang pakiramdam natin at malamang na nararamdaman nyo rin yun kapag tayo ay nananalangin. Ang isang paraan na nagbibigay ang Diyos ng kaliwan ay sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu. Kaya hilingin natin na bigyan niya tayo ng Espiritu. Nang sa gayoy, mabibigyan tayo nito ng lakas para matiis ang matinding pagdadalamhati. Maglaan tayo ng panahon para basahin ang mga pampatibay loob na nasa kanyang salita mula sa Biblia. Pwede tayong gumawa ng listahan o kaya mga nota katulad nito para madali nating makita yung mga teksto na nakakaaliw sa iyo. Gayun din, pwede rin tayong makinig ng mga awiting salig Biblia na inilaan sa atin ng samahan. At talaga namang kaaliw din na mapakinggan ang mga ito. Isang brother nga, ang favorite, yung song number 8885. Kaya kung gusto niyo mapakinggan, pakinggan niyo, maganda yun. Kaya ang ating pagiging naaliw ay depende sa paglalagak natin ng ating pagpapayawala sa mga pangako ni Jehovah at pagkuha natin ng kanyang paglalaan. Ano man ang ating kalagayan sa buhay, inaanyayahan tayo ni Jehovah na magdagak ng ating pagtitiwala sa kanya at sa kanyang kaisan para sa kaliwan at kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. Kaya ang pananampalataya sa haing pantubos ay napakahalaga. Bakit? Dahil ang halaga na itinigis na dugo ni Jesus ay tumatakip sa ating kasalanan
kung tayo ay nagsisisi. O, yun pala. Dahil ipinapakita ng unang Juan 1 at 2 na ang unang mahalagang hakbang ay ang pagsisisi at paghingi ng tawad sa Diyos. Totoo dahil sa ating kasakdalan, nakagagawa tayo ng pagkakamali at baka nga makadama pa tayo ng hindi karapat-dapat sa Kanya. Gayunman, si Jehovah ay nangangakong magpapatawad at tinutulungan niya yung mga nagsisisi sa kanilang mga pagkakamali. Sa anong paraan ito tumutulong sa atin na magtiis? Ngayon, yamang pinangyayari nito na tayo ay magkaroon ng mabuting budhi at isang mabuting kaugnayan sa Diyos. Sa unang Juan 4, sa talatang 14 hanggang 16, na ang ating pagtitiwala pala sa pag-ibig na taglay ng Diyos sa atin ay isa pang ebidensya na para tayo ay magkaroon ng mabuting kaugnayan kay Jehovah. O ito ang isang saligan para tayo ay makaligtas sa Armageddon at tumanggap ng buhay sa bagong